In this video, ang pag-uusapan naman natin ay one product sales funnel. So, from the word itself, one product sales funnel, ibig sabihin, gagawin mo to kapag isa lang yung product na binibenta mo sa funnel mo. So, ngayon, paano mo siya sisimulan? Una, pipili ka ng template na pasok doon sa need ng funnel mo, no? So, dito kasi, marami ka naman pagpipilian. So, sales product, meron tayo dito mga built-in na, no, para sa mga single product. So, pwede kang pumili dito. Actually, kahit alin naman pwede mong piliin, no? Kasi kahit ano naman pwede mo siyang i-convert. Pero, para mas simple, ayan, may makikita ka dito yung mga ganyan, no? Na single product, ganyan, no? So, eto, let's say piliin natin to, no? Ito yung content niya. Ayan, so product checkout, thank you. Okay, so lagay natin drone. Ngayon, ang gagawin mo ay kailangan mong i-edit ito, no? Kung ano yung kailangan ng product mo. So, syempre, ilalagay mo dito yung specific na picture. So, click mo lang yung, kunyari, gusto mo baguhin siya, no? Edit image ka lang dyan. Tapos ay, kunyari, gusto mo baguhin tong ano niya, no? Kunyari, instead na dollar, no? Yan, peso. Tapos, magkano mo ba siya binibenta? So, let's say, 5,000 pesos, no? Tapalitan mo siya. Ayusin mo lang yung mga nakalagay dito, no? Ayan, so 5,000 pesos. Yan, kung gusto mo yung parang may nakalagay na naka-discount siya, no? Kunyari, 4,000. Pwede siyang 4,000. O, pwede ganyan. Tapos, click mo yung save. And then, you have to make sure na yung mga button dito, nakakonect siya ng tama. Ano? Next funnel step. So, ibig sabihin, ang next funnel step mo kasi dito yung checkout. So, kailangan yun talaga yung pupuntahan niya, no? Ayan, next panel step siya. So, ngayon, ang pwede mong gawin dito ay di sa product, no? Pwede kang mag-A/B test. So, ibig sabihin ay pwede kang mag-split test kung ano yung gusto mo na funnel, kung ano yung winning funnel mo. So, let's say, gawa ka sa ano, no, sa new page. Instead na yung kanina, gagamit tayo ng ibang template. So, product, let's say iba yung gusto mong gamitin na ano, no, na template para dun sa funnel mo para malaman mo kung alin yung mas okay. Ayan, so tingin tayo. Ayan, so ito, no? Ayan, subukan natin to. So ngayon, no, kunyari gusto mo i-visit yung version A, no, click mo lang to. Ito yung version A natin. Pag gusto mo makita yung version B, click mo lang yung B. Ayan. Syempre, kailangan mo ulit baguhin yung mga pricing niya. Make sure na nakakonect siya sa tamang next funnel step, no? So, let's say version A tayo. Okay, so nakapag-split test ka na, ang susunod na gagawin mo naman yung sa checkout. Okay, tingnan natin dito sa checkout, no? Siyempre, kailangan meron tayo ditong ano na, meron na tayo ditong product, no? So, kung hindi pa nakakabit yung product no, doon sa previous video natin, ginawa na natin siya. So, pero, mag-add tayo dito ngayon, no? So, create product. Okay, tapos sabihin natin ay drone yung product mo. 5,000. On sale siya. Hindi, okay na yan. Huwag na natin gawin on sale. Um, tapos dito, settings para, kasi naka-dollar siya, no? So, para, naka-ano siya, lagay mo peso. Hindi na natin to i-deep type kasi napag-usapan na natin siya previously, no? Free shipping. Ayan, payment, on delivery, at saka yung bank transfer, no? So, let's say yan yung gagamitin mo. So, pag okay ka na dyan, balik tayo dun sa ano, balik tayo dun sa product.
So, lagyan natin 'to ng image. Okay, so ito siya. So, balik tayo dito sa ano 'no, balik tayo dito sa builder. Then after mong ano, magawa yung product, pupunta naman tayo sa checkout. So, make sure na naka-connect yung tamang ano, yung tamang product. So, double click lang natin 'to. Dito puwede ka ayan 'no, click mo yung select product. Ayan, ta's yung ginawa natin kanina. Okay, so and allow customers to change quantity, save. And then dito actually puwede mo din gawin dito yung style 'no. So, puwede ka kasi, one step checkout, na 'pag one step checkout ganito yung itsura niya 'no, nandiyan na siya kaagad 'no, kita na lahat. So, puwede rin naman gawin mo na three-step checkout, ibig sabihin ay ayan 'no, customer information, address, billing. Okay? So, ganyan yung ano niya, na puwede kang mag-play around ano yung sa tingin mo mas okay 'no. So, let's say sabihin natin eto na yun 'no, ayan click natin yung save. Then 'pag kung ano na 'to, kung good na sa'yo 'to, ang susunod naman natin na gagawin ay yung sa thank you page naman. Okay, so, dito kasi very simple kasi yung thank you page dito, eh, 'no. So, puwede mong gawin diyan, add new step, tapos page. Ta's click mo 'tong thank you. Kasi kung may bank transfer kasi na option 'no, meron naman tayo dito mga magagandang thank you page na puwede mo na gamitin. Kunyari gusto mo na may makikita na nila yung dun sa thank you page gusto mong makakapag-submit sila ng proof of payment, saan sila magpapadala na bangko, ayan puwede kang mamili diyan 'no. Yung mas gusto mong style. So, let's say ito gagamitin natin. Yan, thank you page 2, no? So, add. Okay, so ta's anohin mo lang dito yung information, no? Kung may hindi ka kailangan siya, of course, delete mo lang siya. Tapos dito, kagandahan kasi dito, ayan, no? Fill up na siya, gawa na siya talaga kaagad, no? Tapos dito, may makikita ka na settings. Lagay mo lang dito yung email mo kung saan mo gustong ma-receive yung proof of payment na ipapadala nila sa'yo, no? Yan, lalagay mo lang yan dyan. Yan. So, kung okay ka na dito, make sure na ang gagawin mo dito, iaangat mo 'to 'no, ayan. Dapat siya yung nandun sa number 3, ayan. Tapos ito, siyempre hindi natin 'to kailangan 'no, delete na lang natin siya, ayan. So, ngayon ang gagawin natin, i-test natin 'no, i-test natin yung ano, test natin yung product. So, gawin natin version A na lang. So, order tayo, ayan. So, sabihin natin john@gmail.com. So, address, nalagay lang tayo ng address dyan. Say, Philippines. Tapos, continue tayo. Then, dito, pwede ka ng ano, no? Kunyari, pwede kasi sila mamili dyan, eh. Ayan, kung ang bank transfer ba sila o pay on delivery. Let's say, pay on delivery, no? Pagka-click niyan, nung order, mapunta na sila dito. Tapos, pwede sila mag-submit nung, ayan, yung pangalan, email, ayan, no? Transaction number, tapos pwede yan yung file. Ayan, so parang gano'n siya 'no, upload lang nila yung file diyan. And ayun, that's it for, creating a one product sales funnel. I hope na marami kang natutunan and see you on our next video training.